Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pagsasala ng isang lalaking Muslim sa masjid ay isa sa mga obligasyon na nararapat niyang sundin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa aqimus sala wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, na magtaguyod ka ng sala at magbayad ng zakah at magsagawa ng ruku kasama ang mga nagsasagawa ng ruku. At ang tinutukoy nga dito ay ang pagsasagawa natin ng sala kasama ang jamaah o ang grupo ng mga Muslim sa masjid. Ang pagsasala sa jamaah ay binibigyan din ng iba yung pagpapahalaga sa sunnah ayon sa mga hadith na iniulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang una dito ay ang hadith na nagsasabi na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min udhur, na sino man na makarinig ng adhan at hindi tumugon dito sa pamagitan ng pagtungo sa masjid upang magsala sa masjid, ay hindi matatanggap ang kanyang sala. Magsala man siya sa kanyang lugar, sa kanyang tahanan bilang halimbawa, hindi matatanggap ang kanyang sala liban na lamang na siya ay mayroong mabigat na kadahilanan. At ang tinatanggap na mabigat na kadahilanan lamang ay ang khawf o ang matinding takot at ang marad o ang matinding sakit. Ang tinutukoy dito sa pagkatakot halimbawa ay ang hindi natin maiwan ng ating mga bahay dahil sa panganib sa ating buhay o sa ating mga ari-arian, o tinutukoy naman doon sa ating namang pagkakasakit ay ang sakit na nagiging dahilan upang tayo ay hindi makatayo o kaya ay makapaglakad patungo sa masjid. Ikalawang batayan dito ay ang pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa isang bulag na tumugon sa adhan, na nangangahulugan na kailangan pa rin niyang pumunta sa masjid dahil naririnig niya ang adhan. Pangatlong hadith ay ang hadith na nagbabanggit na minsan ay ninais ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunugin ang mga bahay ng mga tao na hindi nagsasala sa masjid. At ang ikaapat dito ay ang pagsasagawa nila ng sala sa jamaah kahit sila ay nasa gitna ng matinding labanan. Kaya meron sa Islam na tinatawag na salatul khawf o ang sala na sinasagawa habang ang mga Muslim o mga sundalong Muslim ay nasa isang labanan. Ang obligasyon ng pagsasala sa masjid ay napakalaki, subalit kapag isinagawa naman ito ng isang Muslim, ay meron din itong napakalaking gantimpala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na as-salatu fil jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 na daraja, na ang sala sa jamaah ay nakahigit kaysa sa pagsasala ng isang tao mag-isa ng 27 ulit, na nangangahulugan ng 27 ulit na nakahigit ang gantimpala ng sala ng isang Muslim sa jamaah kaysa sa sala niya sa loob ng kanyang bahay o kanyang tindahan. Ikalawang malaking gantimpala ng pagsasala sa jamaah ay sa bawat hakbang natin patungo sa masjid ay napapatawad ang ilan sa ating mga pagkakasala at naiaangat ang ating antas. Ikatlong malaking gantimpala ng pagsasala sa jamaah ay ang pagkakataon natin na makapagsala sa jamaah sa unang hanay ng mga Muslim sa masjid na mayroong napakalaking gantimpala. At ikaapat na mababanggit dito ay ang hadith na minsan ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng paghukom ay walang lilim liban na lamang sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang 7 malililiman lamang dito, kabilang dito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rajulun kalbahu mu'allakun bil masajid, na ang kanyang puso ay nakatuon, o ang kanyang puso o isang tao na ang kanyang puso ay nauugnay sa mga masjid. Mga kapatid sa pananampalataya, ang obligasyon na ito ng pagsala sa masjid ay isa ring obligasyong panlipunan natin bilang mga Muslim. Dahil tayong mga Muslim ay nagkakaroon ng lakas bilang isang pamayanan. At sa pamagitan natin sa pagdalo sa sala sa masjid ay nakikilala natin ang iba pa natin mga kapatid na Muslim at nalalaman natin ang mga pangangailangan na kailangang punan sa ating lipunan. Gayun din ang pagtungo sa masjid ay nagiging isang paraan upang matuto tayo ng ating relihiyon, dahil marami sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon, ang walang pagkakataon na makapag-aral ng Islam,
maliban na lamang sa pakikinig sa mga aralin na mayroon sa mga masjid. Kaya huwag nating palampasin ang napakalaking gantimpala na mayroon sa mga masjid kasama ng mga kabutihan dito, at iwasan natin ang napakalaking kasalanan ng pag-iwan sa pagsasala sa masjid kasama ang jamaa ng mga Muslim. At pinapaalala natin na ang obligasyon na ito ay para doon sa mga Muslim na hindi naman magiging mahirap para sa kanila ang pagtungo sa masjid araw-araw sa 5 beses na obligadong sala. Ito ay obligado sa sino mang magiging madali para sa kanila ang pagtungo sa masjid. Subalit kung sila naman ay nangangailangan pa ng paglalakbay o malayo-layong paglalakad upang makatungo sa masjid, insyaallah ta'ala si Allah ang magbibigay ng gantimpala. At ito ang ating mensahe para sa araw nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.